Pambansang pulisya nilinaw na nasa 8 pa lang ang naberipikang election-related incidents mula nang magsimula ang election period. Kabilang dito ang 3 insidente sa BARM. Nagbabalik si Ryan Lesiges sa sentro ng balita. Nilinaw ng Philippine National Police o PNP na hindi pa umaabot sa 29 ang validated na election-related incidents sa bansa. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, 23 pa lang ang naitatala ng PNP na suspected ERI. Mula sa nasabing bilang, 8 ang validated na election-related incidents. Pinakamarami dito ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, na sinundan ng 2 insidente mula sa Region 6, habang tig-isa naman mula sa Region 1, 9 at 12. Ang reckoning time po natin is January 12 onwards. Doon lamang po magka-qualify na ang isang insidente po ay mako-consider na suspected election-related incident. Ang reckoning po natin January 12, which is the start of the election period. So lahat po ng insidente na nangyari before January 12 ay hindi po siya papasok as suspected ERI. 4 na ang naitatalang patay mula sa 8 validated na election-related incidents, habang 4 din ang sugatan. Kabilang sa mga biktima ay incumbent local officials at ang iba naman ay tumatakbo para sa nalalapit na halalan. Ang kategory po ng mga personalities involved before it can be considered as election-related incident kapag ka ang involved po either victim or suspect ay COMELEC officer, ito po ay kandidato, ito po ay kanilang immediate family or supporters po. At nangyari po yan during election period po. Ang suspected election-related incidents naman ay 6 at patuloy na sumasailalim sa validation. So we're just waiting for the final resolution to be issued and submitted by the respective validation committee to ascertain whether these 6 incidents may be qualified as validated ERI or non-ERI po. Habang 9 na ang beripikadong non-election-related incidents, samantala nilinaw din ng PNP na sila ang may kapangyarihan magsabi kung ang isang insidente ay election-related incident o hindi, at hindi ang COMELEC. Kasi meron po tayong existing memorandum of circular po on how a particular incidents may be classified as election-related incident po. Nauna nang sinabi ng COMELEC nitong nakarang araw na wala pa silang nakikitang rason para ipaisailalim ang ilang lugar sa kanilang kontrol sa kabila ng patuloy na pagtaas ng bilang ng validated election-related incidents habang papalapit ang hatol ng bayan 2025. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.